Pili na ng COMELEC ang mahigit 200 lugar sa bansa na pagdarausan po ng random manual audit. Tinanggap naman ng komisyon ang desisyon ng Korte Suprema kontra sa money ban, pero umaasa silang magkakaroon ng malinaw na panuntunan sa sirkulasyon ng pera sa susunod na eleksyon. Saksi si Tina Panganiban Perez. Gamit ang laptop na may automated random selection program, mabilis na napili ang 234 na lungsod at munisipyo kung saan isasagawa ang random manual audit. Ito ang mano-manong bilangan na ikukumpara kung tugma sa bilang ng PCOS machine. Pinili ito mula sa bawat congressional district gaya ng nakasaad sa batas. Meron na ring napiling parehong bilang ng backup ng mga lungsod at munisipyo. Matapos mapili ay pinirmahan na ng Random Manual Audit Committee ang listahan. Parang kung nito parang yung PCOS machine, yung sa elections, no? Magpiprint siya ng 8 copies. Ipirmahan namin. Sinelyuhan ng laptop ng 7 paper seals na pinirmahan din ng mga miyembro ng komite bago isinilid sa nilagdaan ding kahon. Okay. For Monday, we are prepared. We are actually, kung sasabihin mo, I would not say 100%. I would say 99.99999 prepared. Parang PCOS lang. Sa bisperas ng eleksyon sa linggo na ito bubuksan kapag pipiliin na ang mga partikular na presintong pagdarausan ng RMA para raw di makapaghanda ang mga presinto. Pagkatapos ng botohan, mano-manong magbibilang sa piling presinto ang isang set ng mga random manual auditor na beberipikahin ng hiwalay pang set ng mga auditor. Sa huling araw naman ng final testing and sealing sa mga PCOS machine, 14 na presinto sa Cebu City ang nakaranas ng iba't ibang aberya tulad ng mga human at technical error. May mga pumalya rin PCOS sa Cagayan de Oro City. Kaugnay naman ng money ban na gustong ipatupad ng komisyon. Umaasa na lang daw ang COMELEC na may malinaw ng panuntunan kaugnay sa sirkulasyon ng pera sa susunod na eleksyon. Nagbaba na kasi ng status quo ante order ang Korte Suprema laban sa money ban na layong ipagbawal ang pag-withdraw ng mahigit 100,000 piso at pagdadala ng 500,000 piso hanggang sa araw ng eleksyon. Sana naman yung mga politicians natin na mananalo ngayon, yun ang hindi marunong mamili. Ang consequence ng vote buying will always be graft and corruption. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.